kahirapan, mabawasan ng poverty, at kumbaga magkaroon ng disenteng pamumuhay ang bawat Pilipino. Okay. Siguro mga panghuling katanungan ko na lamang po sa inyo, Ms. Sally, Ate Babes, ano po ang inyong pangmatagalang adhikain para po sa ating mga informal na mga manggagawa? Yung aming pangmatagalan na adhikain talaga ay ma-formalize itong ating yung progressive yung formalization para sa informal, para maging formal, para lifetime. Hindi na sila parang kawawa sa tabi-tabi. Kapag formalize na sila, masabi natin anumang unos, anumang sakuna, kaya nilang magtayo sa sarili nilang paa. Sino ba naman ang hindi matuwa kung ikaw ay mabigyan ng oportunidad na mapabago ang landas ng buhay mo? In-interview ko itong mga informal sector dito. Ano bang pinapangarap nyo? Merong simpleng bahay na sarili, merong makapagpa-ospital sila kung may sakit sila, makapagbakasyon sila, para kung kailangan ng katawan din na magbakasyon, may pension, yun lang, ganun kasimple. And for all, social justice para sa lahat, mayaman o mahirap, parehas dapat, at kailangan yung tinatawag na adequate and universal social protection para sa lahat. We have 5 thematic clusters. Number 1 is, cluster 1 is addressing social protection, and then protection of workplaces and at workplaces. Kasi mga vendors sinisipa-sipa, di ba, mga terminal. So kailangan maproteksyonan yung mga kanila. Kaya sabi kanina ni SR ay relocation before demolition. Cluster 3, tinutugan na namin yung market, yung procurement. Pang-apat ay ito yung financial inclusion. Ito yung mga trainings, ito yung Bangko Sentral ng Pilipinas, mga bangko ng gobyerno. So sa bangko ng gobyerno, Gawang informal at yung karapat-dapat na maibigay sa kanila ay tulong-tulong tayo, no? Yes, Lahat ng sektor ng lipunan para mas makapacitate natin sila at mas, sabi nyo, ma-recognize and eventually ma-formalize. Yes, ma'am. Yes, Dayan. Miss Sally, maraming salamat. Ate Babes, maraming salamat. Okay. At tayo ay patuloy na magiging magkatuwang. Welcome to the Regional Conference on Prosperity through Solidarity, Accelerating the ASEAN SSE SDG Roadmap, organized by the National Anti-Poverty Commission of the Philippines, in coordination with the Department of Trade and Industry and the Asian Solidarity Economy Council. Thank you for joining us. Our program will begin shortly. Kapakanan ng ating mga manggagawang informal. Kaya naman, sama-sama tayong Umaksyon laban sa kahirapan! Matapos mapakinggan ang hinaing ng ating mga kababayang manggagawa sa informal na sektor, muli kaming bumalik sa tanggapan ng Department of Labor and Employment Odole sa Intramuros, Maynila para alamin kung papaano tinutugunan ng gobyerno ang kanilang mga concern. Director Cha, magandang araw po sa inyo. Diane Querer po ng PTV. Hello, hi Miss Diane. Nice to meet you. Ako din po ay natutuwa at may panahon po kayo ngayon para po makipag-usap po sana po ako sa inyo tungkol po sa mga concerns ng ating po mga manggagawang informal at ang mga inisyatibo na rin po ng inyo pong ahensya para po sa kanila. Ano po ba yung mga ginagawa po natin para po iangat ang kabuhayan po ng ating mga manggagawang informal? Sige, salamat Diane sa pagbisita mo at saka sa opportunity na maibahagi yung mga programa namin at mga serbisyo na para sa mga informal sector. Kasi alam mo, Dayan, napakalaking bahagi nila sa ating labor force. Actually, 17.3 million ang informal sector workers at ang nagko-comprise ito ay yung mga self-employed, no? At yung mga unpaid family workers. Sa parte ng DOLE, kami ay nagbibigay ng livelihood. No? Meron kaming DOLE Integrated Livelihood Program. At sa katunayan, simula 2016 to 2022 ay nakapagbigay kami ng 6 billion worth of livelihood projects, no, for our informal sector workers. At ito ay nakakatulong doon sa mga nag-uumpisa pa lamang yung kailangan nila ng kita
para mataguyod ang kanilang mga pamilya, no? Konting kita at ang pwedeng individual, pwede ring grupo, no? At ang pangarap talaga namin, Dayan, ay makagraduate sila bilang not only livelihood beneficiaries, kundi hindi maging micro-entrepreneurs. Sa hangaring ito ng gobyerno, kinakailangan ng sama-samang tugon mula sa mga sangay ng pamahalaan. Mula sa Department of Trade and Industry para sa pagbibigay sa mga manggagawa ng akses sa merkado, sa Department of Science and Technology o DOST para sa mga teknolohiya na kanilang magagamit, hanggang sa mga financial institutions sa pagbibigay ng kapital sa kanilang pagnenegosyo. At Director Cha, ano yung mga kasalukuyang polisiya natin o mga batas ba na makatutulong para mapaangat pa natin yung mga manggagawang informal? Napakarami, Dayan, no, na tumutulong sa mga enterprises, no? Ang mga ito ay nakakatulong para sila ay mas mabigyan ng access sa ating mga tawag dito, sa ating mga programs and services, no. Pero gusto kong i-emphasize na may mga challenges talaga at I'm sure sinabi rin nila sa inyo yon, ano. May mga incentives na sa iba't ibang batas, pero may challenges din sila sa pagkuha ng business permit, no. Medyo mataas para sa kanila sa pagkuha ng social security benefits, no. Kasi para sa informal sector, parang nahihirapan sila na makayanan yung premium contribution sa SSS. Yun. Kaya patuloy yung goal natin na ma-formalize sila, no? Ma-transition sila from being an informal to sector to the formal sector. Ano bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kung ikaw ay worker sa informal sector, malamang ay hindi ka pasaklaw ng mga ibang polisiya natin, no? Halimbawa, yung mga nasa government, nasa mga private agents, private companies, no? Sa mga kumpanya, sila ay governed na ng mga labor standards, sa sahod, si SSS, no? At mga iba pang mga polisiya. Ang informal sector ay yung SSS, no, kailangan ay voluntary pa pagdating sa member sa SSS. So yun ay patuloy natin silang tinutulungan, no. Aside from that, wala rin talaga sila yung, hindi mo masasabi na may minimum wage sila kasi sila ay dependent sa kanilang maliit na kita, ano, mga negosyo. So depende yon kung kikita ba yung kanilang tawag dito, yung maliit nila na negosyo, di ba? Kaya doon namin sila tinutulungan, ano. Alam niyo yung livelihood program namin, change lang namin, no. Nagbigay kami ng reform ngayon, may bago kaming guidelines at umaabot na ng 1.5 million pesos ang pwedeng ma-avail ng isang grupo ng informal sector, no. Kung ano man ang gusto nilang negosyo na simulan, bigasan, pananahi, no, sari-sari store, karinderya, mini grocery, kahit ano. At tinutulungan niya ng aming mga regional offices para sila ay makagawa ng project proposal at maka-avail sila ng mga ganitong pagkakakitaan. Para tulungan ng informal workers, partikular ang mga self-employed at overseas Filipino workers na magkaroon ng Social Security, inilunsad ng Social Security System o SSS ang Contribution Subsidy Provider Program o CSPP. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ng proteksyon ng mga manggagawang informal. Pero paano niyo po nasisiguro na yung talagang mga mahihirap ang nabibigyan po nito, yung talagang nangangailangan? Okay. So magandang tanong yan, ano. Good morning everyone, magandang umaga po sa ating lahat and welcome to the Regional Conference on Prosperity through Solidarity, accelerating the ASEAN SSE SDG Roadmap. I am Adrian Kenneth Gutla, your host for the conference. Our event today is an important milestone in our collective ASEAN journey toward the attainment of the United Nations Sustainable Development Goals. We are honored to be joined by leaders, policymakers, and advocates from across the ASEAN region and the world. Over the next 2 days, our participants and panelists will engage in meaningful discussions about the role the social and solidarity economy plays in inclusive and sustainable development. We are delighted to share that this conference received over 470 registrations for more than a dozen countries across the ASEAN region and beyond, including Indonesia, Malaysia, Thailand,
South Korea, Nepal, India, and the Philippines. Our participants come from civil society organizations, government agencies, social enterprises, and academic institutions. A truly diverse community gathered around one shared goal. Before we begin, let us listen to the Philippine National Anthem.